What's up guys? Okay, panibagong vlog na naman. Ito, marami makaka-relate na ito. Okay, sa mga kapwa ko OFW dyan, sa mga sulok kayo ng mundo, ang hangarin natin minsan ay makatipid. Sa dami-dami ng ating mga responsibilidad sa buhay, okay, pag tayo nagluluto, nakikita nyo yan, minsan, dalawahan, tatluhan, inuulit natin ang nagamit na mantika sa pagpiprito. Ang tanong, ilang beses pa dapat gamitin o ulitin ang nagamit na mantika? May epekto ba sa katawan kapag paulit-ulit mo gagamitin? Yan ang ating talakayin kasi marami po ang gumagawa niyan, hindi lang ako. Okay, pag-usapan natin yan. Oo, inaamin ko, isa din ako sa umuulit ng mantika. Ibig sabihin, ang purpose lang namin, shout out sa inyong mga OFW, sa mga nanay, tatay na lumulungga, na mahilig gumamit ng mantika sa pagpiprito. Okay? Oo, inaamin ko sa sarili ko din. Inuulit ko din ng mantika sa pagpiprito. Okay? Ikaw, ilang beses mo ba ginagamit yung mantika mo? Ilang prito na ba yung dumaan dyan sa mantika mo? Okay? Sa mga umuulit ng mantika, ito pag-usapan natin. Ano bang ginagawa mo dyan sa mantika pagkatapos mo magprito? Kasi ang thinking natin, lalo na ngayon, ang mahal na ngayon ng mantika dito sa disyerto, hindi kagaya noon. Kaya syempre, nakakapag-isip din tayo ng pamamaraan para kung sakali man makakatipid din tayo. Okay? Pero tama nga ba na uulit-ulitin natin ang paggamit ng mantika? Okay. Depende yan sa klase ng mantika. Okay? Klase ng mantika, klase ng pagkain na piniprito mo. Masama ba ang paggamit o pag-ulit-ulit ng mantika? Sige nga, comment down below ka. Ako gumagamit ng mantikang gamit na. Di ba, syempre gusto din naman natin makatipid eh. Gaya, nagprito ka ng manok. Ang ganda kasi din ka magprito na yung piniprito mo ay mas mataas ang mantika kaysa dun sa piniprito mo para equal ba? Equal ang kanyang brownness, equal ang kanyang pagka-crispiness. Diba? Yun lang naman yun eh. Pero pagkatapos natin magprito, nasasayangan tayo sa ginamit natin mantika. So, ang ginagawa natin, sinisave natin at ginagamit din natin ulit. So, ito ang sagot dyan. Ito, basahin nyo. Okay? Ang source natin dyan is sa Hindustan Times. Actually, hindi lang naman tayo mga Pinoy ang nagre-recycle ng mga o gumagamit ulit ng mantika. Diba? Lalo na yan, tingnan mo. Ang source ko dito, Indian. Kasi mahilig sila sa prito, di ba? Mahilig sila gumamit ng maraming mantika. Okay? So sabi dito, makikita niyo dyan, ano daw mangyayari kapag gumamit ka ng reuse of cooking oil? Okay? Ayan, basahin niyo na lang dyan. Okay? According sa studies, reheating ng cooking oil leads to release of toxic substances. Yan ang sabi dyan. O, nabasa niyo naman dyan. Tinataas nito ang mga free radicals na sa katawan na nagkukos ng mga sakit o mga inflammation sa makintab. At saka yung mga various chronic diseases. According sa, yan, nakikita nyo dyan, sa Food Safety and Standards Authority ng India. Sabi nila, ang maximum na paggamit o pag-ulit-ulit ng mantika ay 3 times. Ayan, ha? 3 beses lang para ma-avoid natin ang pag-formation ng tinatawag na trans fat. Kasi habang inuulit-ulit natin yung paggamit ng mantika na yun, okay, yung trans fat tumataas. Tumataas ng tumataas. Lalo na kapag gumamit ka ng sobrang taas na temperature, yung smoke point temperature sa pagluluto. Yung hindi natin ginagamitan ng medium heat, yung talagang gusto mo yung tumatalsik-talsik talaga yung niluluto, yung piniprito mo dyan.
Okay? Sabi dito, 3 beses lang. So, ano bang effect kapag gumagamit ka madalas ng mantikang gamit na? Gaano kadalas ang minsan? Okay? Sabi dito, it release toxic substance. Okay? Sa akin kasi, ewan ko lang kung kagaya sa inyo. Oo, nag-uulit ako ng mantika. Pero, tansyahin natin, ha? Tansyahin natin. Tayo din naman na makakaalam yan, eh. Huwag namang natin gamitin na yung mantika pag nakita na natin, nangingitim na. Yung viscosity, hindi na yung talagang sobrang lapot na masyado. Huwag na natin gamitin yun. Kapag nag-iba na ang kulay, hindi sa kulay dahil sa nagprito ko kung anong kulay ng piniprito mo, ha? Pag nag-iba na ng kulay at nagiging itim na yan, huwag mo nang gamitin. Okay? Pero kapag yung medyo manilaw-nilaw pa yan, kahit may mga debris dyan, mga solid particles dyan na nasasama, lalo na kapag kung ikaw ay nagpiprito ng mga may breading, ang gagawin mo lang dyan is i-strain mo lang siya. Okay? Ang ginagawa ko, hindi yung ordinary na strain. Ang ginagamit ko, cloth, damit, literal na damit ang ginagamit ko sa pag-strain. At actually, pwede pa naman. Okay? Sabi nga dito, hanggang 3, ako hanggang 2 lang. Okay? So, pwede siyang gamitin. Kasi, ang sabi din dito, yung toxic na substance na nire-release lalo na kapag ikaw ay nagpiprito ng sobrang taas, ang temperatura, may tinatawag dyan na 4-NHE. Ano ba yun? 4-hydroxy 2-nonenal. Yan yung toxic substance na napoproduce sa oil kapag ikaw ay ginamit mo pa rin yun. Toxic na yun. Huwag mo nang masyado nang hindi kaaya-aya o hindi na pwede sa katawan yun. Okay? Kaya huwag mo nang gamitin yan kapag nagkukulay brown na o itim na. Ha? So, diyan sa paggamit kasi ng oil, depende yan sa oil na ginagamit mo at saka sa piniprito mo, kako. Kung ang piniprito mo ay chicken, okay, nagprito ka ng chicken o manok, tapos huwag mo nang gamitin yan na pagprito ng isda. O kaya gumamit ka ng oil na pagprito mo ng isda, huwag mo nang gamitin yan dun sa manok para hindi mag-iba ba yung lasa. Yun lang naman yun, para hindi mag-ibang lasa. At kung isda lang. Kung manok lang. Kung ibang karne, yun lang yung karne. So, paano naman daw yung proper storage ng gamit ng mantika para may magamit ka pa sa susunod? Ganito lang yan. Ito ang ginagawa ko kasi. Pagkatapos kong gamitin, pagkatapos kong magprito, siyempre pinapalamig mo muna yan. Kumain ka muna, huwag mo nang isipin yung paano mo i-dispose o paano mo yung mantika na ginamit mo. Kumain ka muna, huwag ka munang ma-stress sa mga yan. Kumain ka muna. Okay? So pagkatapos mong kumain, dun ka mag-stress kung paano mo gagawin yung mantika na nagamit mo na. So ayun, ang ginagawa ko, ini-strain ko muna yan sabi ko sa damit, tapos nilalagay ko sa glass jar, hindi sa plastic, glass, at nilalagay ko sa ref. Bakit? Kasi kapag hindi mo yan nilagay sa ref o sa malamig na temperatura, ginamit mo na yan May mga ng pagkain na dyan. Okay? May mga additional na yan dyan sa oil mo. So, ang pwedeng effect niyan is siyempre na-spoil din. Napapanis din yan. Kaya pansinin nyo yung mga sinet aside lang dyan sa tabi na hindi nilagay sa ref na mga oil. Nagiging rancid, nagiging maanta. Iba ang lasa. Kung gagamitin mo pa yan, mag-iiba na ang lasa ng pagkain mo. Okay? So, ganun lang yung paggawa ng storage sa gamit ng oil. Lagay mo sa ref pagkatapos mong gamitin. Sabi din dito, okay, yung effect ng pag-consume ng gamit ng oil na nakakataas ng cholesterol. Kung ito, sinasabi ko sa inyo, nasa inyo na yan kung gagamitin nyo ulit o hindi. Okay? Pero kung gagaya ko na nasasayangan sa mantika na ginamit ko, ang ginagawa ko na lang ngayon is binabawasan ko na yung mantika pag nagpiprito ako. Para kahit at least itatapong ko siya at hindi ako nang hinayang kasi konti lang. Okay? Ganun na lang gagawin nyo. Ano lang ang ni dyan. Para hindi kayo manghinayang at
kung gamit kayo ng gamit, ay tataas ang trans fat niyan, ay magkakaroon ng problema, lalo na sa mga ugat-ugat nyo dyan, na pwedeng makakakos na daw ng build up or increase ng cholesterol. Nakaka-increase din ng blood pressure, o sabi dito. Okay? Kasi dyan, nagkakaroon din ng lalo na kapag ikaw ay nagpiprito ng high temperature, high smoke point temperature, ang sabi dito, nagkakaroon ng reaction sa hydrolysis, sa oxidation, at saka sa polymerization. Okay? So, ito sinasabi ko, nasa inyo yan kung ulit-ulitin nyo hanggang kailan nyo gusto yung mantika. Pero may hindi magandang epekto ha. Sayang kasi, ba't ko itatapon? Mga ganun. Oo, lahat tayo nasasayangan. Kaya ganun na lang gagawin mo. Kung magpiprito ka, konti lang ang gamitin mo para at least kahit na itapon mo, huwag kang manghinayang. Kesa naman, magkakaroon ka ng problema sa kalusugan. Okay? So, dalawa yan. Meron ding pag-aaral na nagawa sa pangalawa. Ayan, sa Malaysian Journal of Biochemistry and Molecular Biology. Ang sabi dito, ang daming mga effect kapag ikaw ay gumamit ng paulit-ulit na mantika. Ang sabi dito, nagpo-produce siya ng harmful compounds o yung byproducts ng oil kapag lagi mong ginagamit. Especially kapag ginamit mo na high temp, parehas lang din dito sa Hindustan Times. Okay. Sabi dito, yung compounds ay pwedeng magkaroon ng risks sa katawan, lalo na sa body system mo. Gaya ng mga compounds na volatile, gaya ng alcohol, aldehyde, ketones, polar compounds, gaya ng monoacyl glyceride, diacyl glyceride, at saka glycerol. Okay. Gaya ng non-polar compounds, ito na nga yun, trans fatty acid. At saka yung toxic compounds, gaya ng acrylamide. At saka ihalo mo na rin yan yung 4-NHE. O, yung 4-hydroxy 2-nonenal. O yan. Kapag ito na lang, huwag ka na lang siguro. Pero sir, bakit yung mga restaurant? Hindi, meron silang mga refinery yan. Meron silang mga ginagawang filtration para magamit nila ng ilang beses yung mga oil dyan. Lalo na sa mga malalaking mga restaurant. Okay? Meron na silang filtering yan. Para alangan naman kung ikaw ang may business na ganyan, syempre, ang iniisip nila yan, yung quality ng food na pinaprepare using the oil. Meron yan. Bakit? Para hindi mabago yung lasa, para hindi mabago yung texture, para hindi mabago lahat. Meron silang mga protocol or sistema para ma-maintain nila yung ng oil nila. Meron silang regulation yan kung kailan sila, ilang araw sila pwede magpalit. Kaya huwag mo nang isipin yan. Isipin na lang natin yung pangsarili natin na huwag tayong gagamit talaga ng used oil kung maaari. Pwede, pero ayan. Merong mga pag-aaral din na nakakakos din ng problema sa kalusugan. Okay? So, kung ikaw, advice ko lang, kagaya ko bilang isang nagtitipid na tao, ay kontian mo na lang kapag ikaw ay nagpiprito para hindi ka manghinayang. Okay? Kung merong din mga oil na maganda din sa mga pang-prito-prito na masustansya, gaya ng olive oil, avocado oil, sa flower oil, mga ganyan. Gamitin mo lang coconut oil, mga yan. So guys, thank you for watching. Sana may napulutan ng aral itong video ko na ito. Okay? So ingat po ha. Huwag ka na lang gumamit o gamitin yung nagamit ng oil ulit. Okay? Bye-bye!